Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Maligayang
Maligayang Pasko at maligong bagong taon. Nagpupuri, nagsasaya sa pag-ibig ng Diyos Ama. Nagpupuri, nagsasaya sa pag-ibig ng Diyos Ama. Bagong taon, maligayang Pasko at maligong bagong taon. Maligayang Pasko at maligong bagong taon. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, maligayang Pasko at maligong bagong taon. Maligayang Pasko! Good morning, Jesus! Nagmamadali sila. May parang meeting. Thank you, Lord. Maligayang Pasko at maligong bagong taon. Sister Ben, bakit ka naman? Good morning, Jesus! Thank you, Lord. At salamat po at tayo'y nagsama-sama muli kahit po virtual. Thank you, Lord. Good morning po. Ayan. Mga kapatid, mag-ingat po ha at maulan sa labas. Pero, thank you, Lord, for this bad weather. Bad. Masarap matulog. Hindi siya bad. It's not a bad weather. It's a bad weather. Kaya, tulog ulit. Ayan. Bago po ang lahat, tayo po ay mananalangin muna, Sister Ben. Praise God. Tayo po manalangin, mga kapatid, sabayan niyo po kami. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito pinagkaloob mo sa amin muli. Salamat at kami ay malakas. At salamat at malusog kami. Salamat sa inihanda mo na pong biyaya sa amin sa araw na ito. Thank you, Lord, sa bagong araw na ito. Kami po inyong patnubayan hanggang sa maghapon sa lahat ng aming gawain. Pagpalain mo po kami lahat. Salamat din po sa mga kapatiran na pupunta na sa kanilang mga hanap buhay. Ingatan mo po ang bawat isa. At sa mga bata, bigyan niyo ng talino sa pag-aaral. Salamat, Lord, sa inyong gabay. Salamat sa inyong presensya. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan. Thank you, Lord. Sabi ni Sister Trining, ma-echo daw. Good morning, Sister Trining! Oo, di ba? Ang nagsasabi sa atin, nasa Comfy, Illinois pa. Maraming salamat po, Sister Trining. Ayan. Ayusin po, inaayos pa po nila, ha? Ma-echo lang talaga ang boses ko. Okay na ba siya? Umaalingaw-ngaw. Dahil 15 araw na lang po bago ang Pasko! Yay! Oo, mga kapatid, bukas na po ang simula, ha? Kaya abangan nyo na po ang mga 12 blissful days of before Christmas. Ay, okay na daw, sabi ni Sister Trining. Ayan. Talagang si Sister Trining pa ang ating taga-ano, no? O, quality control. Ayan. Thank you, Lord. Alam nyo po, mga kapatid, napaka, kasi ng prayer na salamat sa paggising ngayon na malakas ang pangangatawan. Totoo po. Para sa mga taong dumanas ng grabing, pagkakasakit nung nakaraan, ay malaking pagpapala sa atin yun, no, Beng? Lalo na sa iyo, no, Beng? Opo, buhay pa. Thank you, Lord. Sa pagpapatuloy po ng ating Luke 6:43-45. Ito po ang pinag-aaralan natin, mga kapatid, ha? Basahin ko po sa atin. For a good tree does not bear bad fruit, nor does a bad tree bear good fruit. For every tree is known by its own fruit. For men do not gather fig trees from thorns, nor do they gather grapes from a bramble bush. A good man, out of the good treasure of his heart, brings forth good,
And an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks. Thank you, Lord. Yan po ang ating verse of the day. At sa araw po na ito, ang magbibigay po ng pagpapatuloy sa atin ay si Sister Maripas. Yan, Sister Beng. Praise God. Thank you, Lord po. Hallelujah. Salamat talaga at ako naman nagpapasalamat sa Panginoon kasi kahit papano nakatulog po ako kagabi. Pag kami po may assignment, medyo di baling wag mo nang matulog. Kaya thank you, Lord po sa pagkakataon nito na ibinigay ni Lord para ma-share sa inyo yung natutunan ko naman dito sa verse na ating nabasa. Dito po nga po sa Luke 6:44, every tree is known by the fruit it bears. You do not pick figs from thorn bushes or gather grapes from bramble bushes. So dito, ang nakita ko po, every tree is known by the fruit it bears. So, meron nga tayong mga kasabihan, mga Pilipino, di ba? Na kung anong puno, siyang bunga. So, naalala ko nga, usually sinasabi ito kapag halimbawa, lasenggo ang anak, syempre, sasabihin ng mga kapitbahay, ano expect mo kung anong puno, siyang bunga. O ang nanay ay chismosa at ang anak ay chismosa, ay ano expect mo? Ang nanay ay chismosa. So, kung anong puno, siyang bunga. Naririnig natin yan, pero pwede rin na positibo. Kapag ang anak ay doktor, syempre, kasi kung anong puno, siyang bunga, doktor din pala yung tatay. So, kahit sa mga ating kawikaan, dito pala nakuha yan, yung saying na yan, kung anong puno, siyang bunga. Kasi totoo po na kung ano ang, kasi itong panahon ito ay panahon ni Jesus na yung mga Pharisees or false prophets ay nakikita sa paligid-ligid. At ito ang tinuturo ni Lord na hindi dapat superficial lang ang pagiging religyoso o hindi dapat panlabas lamang. Kaya makikita mo sa pamumuhay kung talagang makadiyos ba o hindi, Kristiyano ba o hindi. So itong verse na to ay talagang maihahantulad sa false and true Christian or false and true prophets or teachers of the law. Kasi kailangan hindi lamang tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Higit sa lahat, ipinamumuhay ang salita ng Diyos. So, yun ang nais ng Panginoon. Ako nga po, naalala ko, kasi dito nga, dahil sa mga fruits, trees, plants, ang ating pinag-uusapan, ako po ay naging medyo plantita din. Kasi nung una po, nung medyo bago lang po akong plantita. Dahil hindi ko naman po talagang alam na pwede palang pag-aralan ng pagtatanim. Kasi noong po, nagtanim din po ako ng roses pero namatay. Kasi hindi ko inalagaan. Pero gustong-gusto ko ng roses. Ngayon po, dahil sa anak kong si Pia, sabi niya, bili tayo ng ganyan, ng halaman, magtanim tayo, mama. So bumili kami ng lupa, bumili kami ng mga paso. So nag-start ako, nag-aral po ako sa YouTube. Pinag-aralan ko, binasa ko paano ba magtanim ng kamatis. Abay, madali lang pala. Hiwa-hiwain mo lang yung kamatis, tapos ilagay mo na sa paso. So, abay, ganun lang pala yun. Napakadali. So, inantay ko, abay, nagbunga nga. Nagtubo. At nakakatuwa. Tumubo yung una kong halaman at dinagdagan ko pa. Luya naman. Ang luya po ay root. Sabi nila, root daw. So, akala ko bunga yun root pala yun. So natuwa din po ako, dumami ang aking luya. At nagtanim din po ako ng sili. Abi, nakakatuwa. Yung sili ko, hitik sa sili. At araw-araw may kinukuha po akong sili. Kaya alam mo lamang gumagamit sa bahay. Pero natutuwa lang po ako. Yung dati po, yung aking kamatis, ang unang bunga niya ay isa lang. Tapos pagdating ng hapon, parang malungkot siya. Sabi ko, bakit kaya malungkot tong halaman na to?
So, ganun pala, ang kamatis pala, umaga't hapon, didiligan mo. So, Na-depress. oo, may depression din. Oo, hindi mo diniligan. O, hindi ko po siya dinidiligan. Ganun pala ang ibang halaman, ay kailangan lagi silang may tubig. So, natutuwa po ako kay Lord kasi ngayon 10 na ang kamatis ko. Kaya nakakatuwa, araw-araw tinitingnan ko ang aking mga halaman. At ngayon, nagbubuhay naman po ako ng bawang at saka sibuyas. At natutuwa ako, nakikita ko na yung ugat at meron ng sumusul. Lahat po inaaral ko lang. Sumusuloy. Yan. Tuloy mo kasi. Opo, hindi ko masyado alam sa Tagalog. Sumusulpot. So natutuwa po ako kapag tinitingnan ko yung mga ginagawa ko namumunga. Pero pag tiningnan ko naman po yung halaman ng mami ko, kasi ang mami ko, nagtanim po siya ng kalamansi. Mami, huwag ka magagalit. Nagtanim po siya ng kalamansi. Naku, 1 taon na, 2 taon na. Ang kapal-kapal lang ang dahon. Ni isang bunga, wala. Tapos nagtanim naman siya ng lemon. Abay, ilang lemon yun sa paso. Tumangkad na tumangkad, wala rin bunga. At ngayon, nagtanim naman siya ng ampalaya. Guess po, nagkabunga. Pero isang piraso, ganito po, kaliit. Kaya pinagtatawanan ko na lang yung halaman niya. Sabi ko, nakakatuwa rin talaga ang mga halaman, pero mas matutuwa ka kapag may bunga. Ganon din pala si Lord sa atin. Kapag tayo may bunga, tinitingnan niya kung tayo namumunga at natutuwa rin siya kapag tayo may bunga. Sa John 15 verse 16, nga po, teka po, puwepe. John 15:16, you did not choose me, I chose you to go and bear much fruit, the kind of fruit that endures. So si Lord, hindi lang gusto, Jesus does not only want us to bear fruit, He expects us to bear fruit. Saan ine-expect tayo ni Lord na mag-bear ng fruit? So, tayo ngayon, habang inaaral ko to mga kapatid, kailangan din nagre-reflect din tayo. Are we bearing fruit? So meron pong mga condition to bear fruit. Kailangan ang unang condition po para how to have a healthy tree or a plant. Kasi merong bubunga, meron magkakaroon ng fruit at meron ding hindi. Pero meron pong mga conditions. Una po, you have to have a good soil. So, bibili ka ng magandang soil. Alam niyo po, nakakatuwa pala talaga. Kailangan pala pinag-iisipan mong paghahalaman. So, pati ang soil, iisipin mo rin. At nasa Bible din. Grabe nga, di ba, merong mga napunta sa dawagan, yung seed, napunta sa mga batuhan. So, merong napunta sa good soil. Yung good soil, dito na sinasabi yung puso natin. So tayong mga kapatid is like a seed. The Word of God is like a seed, and our hearts are the soil that represents the soil. So kapag ang puso natin ay maganda, kagaya ng magandang lupa, it means receptivity to the Word, tinatanggap agad, accepting the Word, and then ipinamumuhay ang Word, minimeditate ang Word, ginagawang part of life ang Word. Yan ang mga good soil. At ang pangako ng Diyos sa dito, Matthew 13:23, and the seed sown in the good soil stand for those who hear the message and understand it. They bear fruit, some as much as 100, others 60, and others 30. So, ang ibang plants, hindi talaga mamamatay kapag nilagay mo sa mga mabatuhan o sa madawag. Ito yung mga taong maraming concern sa life, maraming worries sa life, at saka mga taong they enjoy worldly pleasures. Hindi papasok ang salita ng Panginoon. Hindi mo ibibigay ang ginto sa mga baboy. Tama po ba yun, Tari? Ang pearl sa mga baboy. So, talaga ang Word of God, it only flourish sa good soil or a good heart.
So, always be receptive when it comes to the Word of God. And then, proper nourishment, like yung paghahalaman ko nga po na nirealize ko, kulang po pala sa tubig. Meron namang halaman, hindi mo pwedeng diligan ng diligan. At meron ding halaman na hindi pwedeng maraming araw, katamtaman lang. Katulad nga po nung aloe vera ng anak ko, kasi medyo mahirap siya alagaan. Kapag siya nasa loob ng bahay, ang ganda ng itsura niya, kahit sa CR mo siya ilagay, green siya. Pero kapag nilabas ko po siya, o diniligan ko siya, pag nilagyan ko siyang tubig, nagiging parang floppy yung kanyang dahon. Pagka nilagay ko naman siya sa arawan, nagiging yellowish ang dahon niya. Kaya sabi ko, masyadong maarte tong aloe vera. Ang ginawa ko, nilagay ko na lang siya tabi, mabubuhay ka lang kahit di ka pansinin. Kasi meron pala ganong halaman. So, kailangan kilalanin din natin. May iba't ibang klaseng halaman. Tayo rin bilang Christians, there must be proper nourishment, water, sunshine, yung halaman. Pero tayo rin bilang Christians, we must have proper nourishment. The Word of God every day, our personal devotion to the Lord, our praise and worship. Diba? Ito ay proper nourishment na kailangan natin para maging malusog na Christian tayo. And our testimony, always share God's Word kasi habang sinishare natin, lumalakas din tayo. Kaya yung pagkakataon nito na makapag-share po kami, ay lumalakas din po kami. Katulad ko ngayon, di ba? Ako rin natututo. At habang nag-aaral ako, kahit na hindi na ako nakatulog, okay lang din po. Kasi natututo ako sa pinag-aaralan ko. So, and then last po, abiding in the vine. So, sabi nga sa John 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will bear much fruit, for you can do nothing without me. So, every fruit, kailangan, or vine, kailangan nakadugtong sa puno. For it cannot bear fruit on your own. We cannot bear fruit on our own. We need the Lord. We are nothing without the Lord. So, napakahalaga talaga na tayong mga Kristiyano, lagi tayong nakaugnay sa Panginoon. For us to grow healthy, spiritually, strong, and then, lagi tayong, kahit na anong dumating, hindi ka basta-basta mabubuwag dahil ikaw ay well-nourished ng Panginoon. Tayo ay well-nourished, malulusog tayo spiritually. And I'm so happy na kahit di kami nakakapag-prayer meeting outside, meron tayong GMJ na nakakapag-serve pa rin kami sa inyo by preaching His Word, because this is really essential for our growth, ang pag-aaral ng Kanyang salita. Amen. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Sister Beng, sa iyong pagpapaliwanag. Alam niyo po, ang tree ang nagde-determine sa fruit. It's not the fruit that determines the tree. So, tayo pong lahat ay well known by our fruit, mga kapatid. Para nga yung puno, di ba? Sabi mo kanina, inaabangan mo kung kailan bubunga yung itinanim mo. So, ang Panginoon nag-aabang. Kaya, nadidisappoint po natin ang Panginoon kapag ang tagal-tagal na nating Kristiyano, wala pa ring makitang bunga sa atin. Amen po. Tapos, alam mo itong 44 na to, may napag-aralan ako dito, nakakatuwa. Sabi niya kasi, for every tree is known by its fruit. Sabi niya, di ba? For men do not gather figs from thorns, nor do they gather grapes from a bramble bush. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, ha? Alam nyo, teka, isa-send ko sa iyo, Sister Jam, yung dalawang tree na pinag-uusapan dito, naku, matutuwa po kayo mga kapatid, kung ano tong sinasabi ritong a tree does not, teka lang ha, sisend ko po ha, para makita po ninyo kung ano ito. Sister Jam ha. Kasi po, sabi niya, hindi nag-gather, wait, sending. Sa comfy pa rin niya ako dyan. Yan. Kasi gusto ko pong malaman po ninyo at makita kung ano tong actually apat ito, na plants na pinag-uusapan dito. Pero ang ipapakita ko po, sabi niya kasi,
Men do not gather figs from thorns, nor do they gather grapes from a bramble bush. Kasi alam nyo, mga kapatid, natutuwa nga po ako rito. Tuloy, nag-research ako tungkol sa mga grapes, tungkol sa mga figs. Tapos, hinanap ko din kung ano tong bramble bush na ito at saka thorns na pinag-uusapan dito. Kasi po, meron pong mga Christians na namumunga naman po. Kaya lang, para silang yung bramble bush na sinasabi at saka yung thorns na sinasabi po rito. Ang mga grapes po, 50 to 100 years ang pwede nilang ibuhay. Oo. Ang figs, pag well-tended also, 100 years. Bago siya yung hindi na mapakinabangan. Oo, 100 years na pwede siyang mamumunga. Tapos, ang mga grapes, kaya pala yung pag pinag-usapan ng pruning, di ba, sa grapes agad ang punta natin. Kasi po, hindi ba yan, mga vines? Pag hindi mo po pala pinrune yan, hindi kakapal yung kanyang mga stems. Kaya pala sa first year, pag namunga, kasi may mamumunga daw ng grapes after a year pa lang. Kaya sa first year, pag yan ay namunga, tinatagpas lahat. Kasi hindi pa kakayanin nung stems. Babaksak siya kasi weak pa. Kaya ang gagawin, ipuprune muna yun lahat hanggang sa tumibay ng tumibay yung stem. At pag matibay na siya, kahit mamunga siya ng langkay-langkay, kaya niya nang dalhin. Maganda yan, Terry. Matututo ko mag-grapes. Di ba? Pero mahirap. Kasi binigyan ako ni Brother Al. Pagka walang nagpuputol, sabi ni Brother Al kasi pinuputol daw yung dulo nun. Pinabayaan ko lang eh. Oo. Alam mo, mahilig din ako magtanim. Kaya lang yung, halimbawa, sa harap ko. Pag meron po ako nakain na matamis na prutas, hagis ko lahat ng mga buto dun. Kaya ang galing, di ba? Ang galing magtanim. Kaya, meron akong tumubo doon, hindi ko alam kung lemon siya, kung kalamansi siya, o suha siya. Kasi matangkad na siya, wala pa ring bunga. Malamang suha. Di ba? Masarap yun. Oo. Hagis po ako ng hagis doon. Tapos, meron akong mga papayang matamis, inilalagay ko doon. Meron akong, alam mo, meron nga akong yun din yung matamis na honeydew. Itinanim ko sa harapan. Nabuhay naman. Tapos namatay. Kasi pinababayaan ko lang sila eh. Aalagaan mo. So, ito pong mga grapes and figs na ito, pag namunga ito, madali nang makuha yung kasi alam niyo po, nabigyan kami ng pagkakataon na makarating ng Delano. Parang yun ang grapes capital of California or hindi naman siguro. Basta sa Delano, ang tatamis. Tapos nakapunta kami sa taniman ng dinala tayo ng mga members. Nagpa-picture pa nga ako doon sa mga ilalim. Kasi ang dadaming bunga, tapos ang tatamis. Tapos po, hindi ka po mahihirapan para makuha bunga nun. Kasi nandiyan na siya, pwede ka nga gumanon eh. Tapos alam niyo po ba, na ang grapes pala, kapag ikaw ay pinitas mo na, ang grapes po pag pinitas, hindi na nahihinog, kagaya ng ibang fruits. Once na pitas mo na siya, hindi na siya hihinog. Mabubulok lang siya, pero hindi na siya hihinog pa. Kaya be sure, sabi, pag mag-harvest ka ng grapes, tikman mo. Pag matamis na, pwede na siya. So yun, ang dali-dali po yan makuha. Tapos ang figs, although hindi pa ako nakakita ng fig tree, Beb, nakakita ka na ng fig tree, di ba? Hindi ka po maghihirap din para makuha yung bunga nun. Kaya ang sabi rito, dun sa 44, ang mga tao ay hindi nagpipik ng men do not gather figs from thorns, nor do they gather grapes from a bramble bush. Alam niyo po, ang bramble bush na pinag-uusapan natin dito ay ito. Hindi, sige, thorns and bush. Sige, Sister Jam. Ayan po yung thorns. Sa sobrang po niyan, sa sobrang sturdy, yung matatagang mga niyan, ginagawa yung fence sa Middle East noon. Yan ang ginagawang bakod para to prevent intruder sa pagpasok.
Yan, kasi matinik. Tapos, ito yung, ang tawag nito ay kalimutan ko yung orange na to. Kind of orange siya na ang puno niya, sobrang daming tinik. Tapos, pakita mo, Sister Jam, yung bramble bush. Pinag-aralan ko tong bramble bush na to kung ano eh. May bramble king din, oo. Yung kanina yung may pula, yan. Parang may ganyan tayo dito sa Pilipinas. Parang blueberries. Mga Oo. berries. Yung bang atin dito may tinik? Meron tayong... Ay, wala ba? Yung ano, ito kasi, ang dami. Pag tinignan ninyong mabuti po, at i-close up nyo yan, may mga tinik yung kanyang mga stems. At pagka po yan ay okay na Sister Jam, pagka po yan ay dumami na ganun, maraming bunga, pero bago mo siya makuha, mamaya matutusok ka pa, mahirap siyang kuhanin. So meron pong mga Kristiyano na may mga bunga, pero you will not desire to pick yung bunga nila at matikman kasi masasaktan ka muna bago mo makita. Merong mga Kristiyano po na ganyan. Namumunga naman, kaso masasaktan ka muna nila bago mo matikman yung fruit nila. Ngayon ang sabi rito, ang mga tao, ayaw nila na naggagather ng figs from thorns at naggagather ng grapes from a bramble bush. Kasi po, mahihirapan ka pa at masasaktan ka pa bago mo matikman yung sarap ng fruit nila. Merong mga Christian na ganyan. Masasakit, oo. Yan yung mga sinasabi nilang may porcupine personality. Ano sila? Ito yung mga Christian po na solitary. Tapos, pagka lalapitan mo, solitary creature kasi ang mga porcupine eh. Once na lalapit ka sa kanila, itatayo nila agad yung kanilang quills. Ang tawag dun quills eh. Alam nyo ba na ang porcupine can grow as a quill up to 10 inches? Imaginein mo yon. Tapos may mga quills, may mga porcupines naman na klase ng porcupines na 4 inches lang. Pero yung pinakamalaki ay 10 inches. Imaginein mo yung 10 inches na quill. Tapos meron siyang almost 3,000 or 30,000 na quill sa body niya. So, oo, ang dami. So, ang porcupine na tao, pagka nakakaramdam siya, natetreten siya, itatayo niya yung kanyang mga quills. Maliit lang to eh. Member ng daga na rodent na So, kapag tumayo ang kanyang mga quills, nananakot na yon kasi mukha siyang malaki kapag itinayo niya yung mga quills niya. So, meron pong mga Christians na ganyan. Kapag naging close ka, tutusukin ka. Ano yun? Umihiwalay sa katawan po yun na yung quills na yon, umihiwalay sa katawan yon ng porcupine pag ginusto niya. Tapos pagka, parang babariling ka yung mga quill. Oo, tumutusok yun. Kaya, tapos mabaho pa yun. Pag nagagalit yun, naglalabas ng mabahong amoy. Ay, sobra. Parang skunk. Oo. So, ang mga actually warning yun yung odor na yun na ini-emit nila para alam nila na, hoy, galit na ako. May mga Kristiyanong ganun din. Kasama mo sa church, kasama mo dito na sa community, pero huwag kang masyadong ko-close sa kanila at sila, nanunusok. So mayroong mga kapatiran tayo na hanggang ngayon nakakapanakit pa rin ng damdamin, hindi ba? Nagkukos ng aray. Ngayon kung ikaw yon, ang sabi rito, ng mga tao ayaw nila nang nag-gather ng fruit doon sa mga puno na kailangan pang masaktan ka bago mo makita yung kanilang bunga. Kaya mga kapatid, grabe ito. At alam nyo, last na lang natuwa ako dun sa fig tree. Ang fig tree pala, nauunang lumabas ang bunga kaysa sa dahon at saka sa bulaklak. Yes.
Alam nyo kung bakit? Meron pong insect or bug na napakaliit po niya na pumapasok po sa fig, sa ugat niya. Tapos, pinopollinate niya yung fig from the inside. Kaya, pag lumabas siya, bunga na. Alam mo kung bakit yun ang example. Ang galing pag pinag-aralan niyo po pala yung mga ginagamit na example sa Bible, para din po daw yung Holy Spirit, hindi nakikita ng mga tao, but He is working inside a person. Kapag na-pollinate na within you, makikita na lang ng mga tao yung bunga. Hindi nahahalata na nagbo-blossom yung bulaklak kasi from the inside ang pagwo-work nung insect na yon. Pinopollinate niya, parang kagaya ng Holy Spirit. Quietly, di ba? Silently, tapos hindi nakikita ng mga tao, pero lalabas na lang yung bunga. Yun po yung nag-work na yung Holy Spirit sa atin. Kaya maski ikaw, without you knowing it, sasabihin na ng mga ibang tao sa'yo, uy, hindi ka na magagalitin ngayon Di ba? Parang, uy, ganito ka na. Ang bait mo na. Ang bait mo na. Hindi mo nahahalata, pero nakikita na nung ibang tao. Amen. Kaya grabe po kaya itong mga example na ito, mga kapatid. Kaya po, we are advised to not to judge outwardly. Kasi ang paggalaw ng spirito sa isang tao ay inwardly. Kaya mga kapatid, napakaganda nitong analogy ng grapes and figs na to, no, Beng? Amen. Ayan. So mga kapatid, abangan pa po natin bukas ang pagpapatuloy nito. Alam nyo, napakaganda pong pag-aralan ng Biblia. Maaaliw kayo at mauunawaan ninyo kung bakit yun ang mga ginagamit na example ni Lord. Ang galing magturo ni Lord, no? Amen. Napakasimple. Pero, Oo. Kasi hindi natin maintindihan dito dahil wala tayong grapes at saka wala tayong figs. Pero kasi dun sa Middle East, ito yung mga ginamit ni Lord para maintindihan ng mga tao. Nung unang panahon nga, mahirap. Ganito na nga lang magsalita si Lord yung madali nilang maintindihan pero hindi pa rin nila naintindihan. Salamat na lamang tayo ngayon may Holy Spirit na nagpapaintindi sa atin tungkol sa mga bagay sa Panginoon. Kaya thank you, Lord. Hallelujah. Ayan, ngayon, kahit maulan, syempre po, may reason pa rin kayo to celebrate your special day. Brother Elmer Alaba. Birthday ni Brother Elmer pala ngayon. And happy birthday also kay Sister Lenny Vertusio, Sister Christina Talili, Brother Arsenio Talili. Talaga? Sabay sila? Mag-ama, what are the odds? Mag-ama, iisa ang birthday. Taga Bohol, outreach po natin yan. At kay Brother Amang Ruben, na taga Bulacan naman. Biyanan ni Brother Obet. Siya nga pala, let us continue praying for Brother Robert. Ha? Obet. Robert nga, Obet. Okay. Si Brother Obet. Siya nga yun. Brother Obet ng ating Bulacan. Pag-pray po natin si Brother Obet na makita yung dahilan pagmamanas niya. At alam naman po natin, alam ko, si Brother Obet naman at si Sister Arlene, ang kanilang faith, ang greatest healer niya ay si Lord. Kaya, balik tayo dun sa Romans 10:11. No one who trusts in the Lord, all who trust in the Lord will never be disappointed. Kaya, happy birthday mga kapatid! Kantaan na lang namin sila. Bang! Okay po. Happy birthday to you! Happy birthday! Ayan na, ang paboritong tingnan nyo, napadila si Sister Beng kasi kilig na kilig siya kasi tuwan-tuwa siya dyan. Opo. Excited siya dyan. Excited siya sa mga memory verses, mga kapatid. Yan, okay yan sa akin, Tari. Kantahin na lang natin yan. Sige, Beng.
Kantahin mo yan. Trust in the Lord and do good. Live in the land and be safe. Delight yourself in the Lord. He will give the desires of your heart. Gustong umulit. Sige. Di na po. Trust in the Lord and do good. Live in the land and be safe. Delight yourself in the Lord. He will give the desires of your heart. Kahit tayong dalawa lang. Yan ang ating memory verse of the week, Psalm 37, 3-4. Para po wag lang tayong quote ng quote, alam natin kung saan siya makikita. Pero alam mo, mas nami-memorize ko pag hindi kanta. Oo, nahirapan akong i-memorize yung mga songs natin. Oo, baliktad. Alam mo kung bakit? Nauuna kasi yung song na nanatili, yung tono. Tapos nakakalimutan ko yung yung scripture. Kaya next week, balik na lang tayo sa hindi scriptural song. Kasi, tinan nyo ha, pag binalikan ko yung mga awitin, ang matatandaan ko lang ay Philippians 1:6. Diba? I'm confident of this very thing. Tapos, Psalm 118 verse 11. Be confident my heart. Because the Lord. Oo. Psalm 119:11. Thy Thy word. Opo. O, tingnan mo. Hindi ko matandaan. Hidden in my heart. So, Psalm 84. ang Psalm 84 yung The Lord God is a sun and a shield. Okay? Tanyo, naaalala ko yung song. Pero yung scripture, hindi. Kaya, balik na lang tayo ulit sa Sige po, tama. Oo. Para mag-memorize tayo Pa- ulit, mga kapatid. Amen. Gusto mo review, Beng? Di po. Okay na po, Tari. Ayaw ni Beng na mag-review. Okay. Mga kapatid, abangan niyo po ang ating, we only have 15 days, ayan po, before Christmas. Naku, 15 araw. 2 linggo na lang po, Pasko na, mga kapatid. Amen. Pero ang alam ko, ready na tayo ngayon pa lamang. Bakit ikaw, di ko nakikitang nagmamine? Nag-aral po ako kagabi. Pero nag-mine ako kay Greg nung isang gabi. Wala naman kagabi. Brother Greg, thank you Lord sa mine. Ayan, gusto ko po palang magpasalamat sa kapatid natin na nagbigay nito. Nababanguhan kayo? Ako nababangon. Hindi nila namoy kasi nakaganito Hindi sila. abot ata sa kanila lang. Hindi abot po doon. Abot. Si Arnold naaamoy eh. Nako, lagot. Lagot, wala kayong pang-amoy. Ayan. Thank you, Lord po, sa kapatid natin na nagbigay nito. Sabi niya, naku, Sister Ri, may ibibigay ako sa iyo, sabi niya. Para kapag pagka daw po nag-GGMJ tayo, ayan. Para daw pag nag-GGMJ ako, kahit wala daw akong ganyan, kasi nakaka-purify ng ng air. Di mo ba naamoy? Papunta lahat sa iyo yan Oo, kasi nilagyan ko ng lemon, mga kapatid. Maganda sa TV. Ang kaya niyan, alam mo, marami palang mga oil bularyo na tinatawag. Term lang po yun. Ang daming mga pinagsasama-sama. Parang may 4 na drops ng lavender, 4 na drops ng lemon, yung mga ganyan. Hindi ko. Tapos merong pang nakakatulog pag di ka makatulog, kaya ginagamit ko yan. Pagka hindi. Eto Kuya pwede po, Ernie! Tari. Kuya Relaxing. Ernie, kailangan pala bumili ka nito, oh. Some kind of relaxing. Ayan, oh. Meron siya, oh. Some kind of relaxing daw. Oo. And it's kind of refreshing. Po, pagka nasa kwarto, marirelax ka. Tapos, it comes with 1 box of Different scent. oil. Oil. May peppermint, may frankincense, may chives, merong lemon, may lavender, merong stress away. Hoy, may stress away pa yan na nakalagay. Stress away. Merong My maripas gold away. daw po. My gold. Merong Kasi sali away. Ganon. Kaya pag Virus ayaw mong away. lapitan ka ni Sally, lagay mo yung Sally away. Ganon. Stress away. Stress away. Oo. Tapos alam mo, nalaman-laman ko, pagkamahal-mahal pala nito. Kaya maraming salamat sa nagbigay. Thank you, Lord. Ngayon, kung gusto nyo pong Sana all. sinishare ko naman amoy nyo naman lahat eh. Ayan.
Walang magmamine nito kasi mine na to. Thank you, Lord po. Pero pagka gusto po ninyo, therapeutic daw po pala ito. Hindi lang ito yung basta nabibili mo sa labas. Saan ang bibili? Kasi natural oils daw to from trees and ganon. Ayan. Kaya mga kapatid, Mine na to. please inquire. Kung sa'yo mag-inquire, just message me and I will refer you to our sister na nagbigay po nito. Thank you, Lord. Si Lord ang magbabalik nito sa'yo, kapatid. Love you, love you. Ayan. Okay, mga kapatid. Ngayon naman po, dakong na po tayo sa ating New Song of the Week. Ayan. Alam nyo, may mga nagpadala pa sa atin ng parang ang hindi naaabot ng buong December. Kasi 3 pa. Pasok pa ba sila sa buong December? Kasi pag hindi na, doblehin natin. Ang gaganda ng mga kanta nila. Praise God. Yung sa next week, matutuwa kayo sa sa genre niya na pang Christmas. Oo. Tapos, meron pang isa. Yung kay Minister Jeff. Oo, ang ganda din. Si Minister Ariel din. So, pag hindi abot, tignan mo sa schedule, Sister Sal, dadalawahin natin sa 1 linggo para, within Christmas season pa rin siya, mga kapatid, Sige po. Ngayon po ang ating Song of the Week ay galing kay Sister Joanne ng Calo Mendez and arranged by Brother SJ. Thank you kay Brother SJ sa pag-arrange niya ng mga awitin po na pinapadala ninyo. Ayan. Thank you, Lord. Isang sanggol ang sinilang sa mundo, nagbibigay pag-asa sa tao, nag-iisang Mesiyas na may kabanalan. Jesus ang kanyang ngalan. Simoy ng hangin dumadami sa'yo, tingnan na lalapit na ang Pasko. May ngiti sa labi ang bawat tao, kagalakan ang hatid nito. Pasko, Pasko, may dalang saya sa mga tao. Pasko, Pasko, pagkat si Kristo ang Pasko. Ano na ang Pasko para sa'yo? Ito ba'y pagtanggap ng aginaldo? Pagbibigayan, pagmamahalan, kapayapaan ang hatid sa mundo. Sa mundo. Pasko, Pasko, may dalang saya sa mga tao. Pasko, Pasko, pagkat si Kristo ang Pasko. Pasko, Pasko, may dalang saya sa mga tao.
Ayan, thank you, Lord. Pagka si Kristo ang aginaldo, sapat na, no, Beng? Amen. Praise God. Si Lord lang po ang aginaldong sumasapat sa ating lahat. Thank you, Lord. Okay. Ngayon naman po, dako tayo ngayon sa pagbabahagi, Sister Beng. Ito po ay bahagi po nung ating GMJ on the road. Tapos po, starting January, kasi medyo maluwag na di ba? Kahit na pa konti-konti, uumpisahan na po natin na umikot para naman yung mga kapatiran natin na hindi natin nakakasama dahil nga hindi pa talaga normal, makita naman natin at makamusta at makita nyo rin po mga kapatid at marinig nyo rin po ang ginawa ng Diyos sa buhay nila nung nag-lockdown. Oo. Kasi kakaiba ang may mga ilaw na nag-shine brightly sa buhay natin nung pandemic, no? Nagdilim ang mundo, pero may liwanag na sumikat sa mga Kristiyano. At kakaibang liwanag po ito. Ito pala yung, kasi pag hindi nangyari ito, hindi rin naman yun makikita ng iba maski naman tayo. So, maririnig po natin ang mga pagbabahagi ng mga kapatiran natin. Tayo po ay iikot sa ating mga outreaches at mga area para po makuha naman natin ang mga pagbabahagi. Kagaya po nitong sa laiya natin. Kaya sa araw po na ito, pakinggan natin ang pagbabahagi ng ating mga kapatid. Good morning, Jesus! Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. At katulad po ng araw-araw nating ginagawa, lahat po ng mga kapatid natin na araw-araw ay palagi po nating kasama. Welcome back po sa inyo, mga kapatid. At sa mga kapatiran naman po natin na ngayon lamang po nakanood o nakapakinig at ngayon lamang tayo nasamahan sa ating pong live streaming, welcome po sa inyo mga kapatid at nawa po ay hindi lamang po ito ang una't huli. Ang dalangin po namin ay umpisa pa lamang po ito ng inyong pagsubaybay sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Sa araw po na ito, kasama natin ang ating mga kapatiran dito po sa Laiya, Batangas. Medyo malayo yan. Pero ito daw ay Boracay of the South. Wow! Sister Ana. Thank you, Lord. Totoo po yan. Talagang nung unang, balita ko, Tita Ri, nung unang panahon, ito ay, pag pumunta ka, talagang parang disyerto. Ay, oo, maalikabok. Oo. Di ba no, Sister Ellen? Opo. Kasi nung unang punta namin dito, parang bagong mag-asawa lang kami ni Pastor. Oo, mga 90s. Mag-asawa na ba tayo noon, Beb? So, nung nagbiyahe dito, parang ang sakay namin jeep, nakatalukbong ako ng tuwalya. Kasi nabalitaan ko sa mga naunang worker, pati daw pilik mata mo mamumuti. Kaya nagtalukbong ako. Pwera doon, para kang naglalakbay sa buwan. Lubak-lubak kasi. Maalikabok na. Tapos lubak-lubak pa. Ang haba nito. Oo, pero ngayon, parang kagaya nung dating mga dalawang kapatid ngayon, na kung papaanong binago ang daan ng Laiya, ganon din namang binago ang buhay ng ating mga kapatiran na kasama natin sa umagang ito. Amen. Unahin natin kay Sister Ellen. Nuwas. Sister Ellen, bati ka naman sa kanila. Binabati ko po ng magandang umaga kayo lahat, ating mga Comfy family, gayon din po kay Pastor Alex, Sister Ria. Sa ating po lahat, gayon din kay Mama Ched, kay Sister Remy. Thank you Lord po sa lahat ng pagtuturo ng ating mga workers na naging daan upang kami ay magpatuloy sa kanyang gawain. Thank you Lord po sa inyong lahat. Yan. Ayan. At i-introduce ko naman po ang ating kapatid na si Sister Baby, na daughter-in-law ni Nanay Berhenes. At thank you Lord. Sila po ay maghipag. Ayan, salamat sa Diyos. Sister Babes, bati ka naman. Bati po muna kayo, Sister Baby. Magandang umaga po sa inyong lahat.
At bumabati po ako ng happy anniversary sa ating lahat. At thank you Lord na nakabahagi po ako, nakasali ako sa pagkakataong ito upang makaisa niyong lahat. Thank you Lord. Amen. Sister Baby, parang ano no, Tisay? Oo nga po. Oo. Dami palang Tisay dito, no? Sa ano, Laiya? Oo. Oo, si Sister... Ay, oo nga. Pati Sister Ellen, iba ang kulay ng mata. Parang naka-contact brown. lens. Oo nga po. Oo. Kakaiba. Masarap siguro magstay dito napapalitan ng mata. Thank you, Lord. Alam mo, Sister Ana, nung unang punta ko dito, nandito na sila. Oo. Talagang umaattend na sila ever since, di ba? Thank you, Lord. Payat pa nun si Sister Ellen. Dami po. Ngayon, pinagpala ng sobra. Payat pa rin ako nun, Sister Ellen. Wag ka mag-alala. Oo. Ngayon, pinagpala na tayong dalawa. Ano? Amen. Ayan. Sister Ellen, nung ikaw ba ay napunta kay Lord, anong kalagayan ng buhay mo nung tinawag ka? Pwede bang i-share mo yun sa amin? Noon pong ako ay tinawag ni Lord. Ang natatandaan ko po ay, wala naman po, okay lang. Tinawag po ako ni Lord sa magandang sitwasyon ng buhay na hindi, ibig sabihin ko po, wala po akong pinagdaanan. Basta, yun pong inay ay niyaya lang niya ako noon na makinig daw kami doon sa Talisay, sa kay Sister Goring pa po yun. Sumama po ako, lagi po niya akong tago-tago pa po sa tatay, lagi niya akong inaakay papunta doon po nadaan kami sa dagat, dire-diretso hanggang sa, yun, nagpatuloy na po ako sa ating Panginoon. At noon nga pala po, kaya ako yung nagpatuloy, nung pong ako ay nakikinig na ng kanyang salita na lagi po akong kasama niya, ay yun pong ako po ay may naramdaman, kaya po ako nagpatuloy. Parang ako po ay, ang anak ko na po ay ang si Grace, yung panganay ko, tapos nasundan nung aking si Palomo. Ay para pong ako noon ay, yung pong buhay nakatayo ang, kami po ay hirap na hirap talaga pong, kami po ay gumagawa ng walis para lang makabili kami ng bigas. Kami mag-asawa ay magkatulong. At yun nga po, ako po ay, para pong kung sa salita po natin ay nabenat po ako noon. Kaya naramdaman ko po lagi nung ako'y masakit. Kaya sumama na ako po ng sumama sa inay pag-attend. Hanggang sa natagpuan, iba pong community pa yon na Emmanuel yata po yon. Tapos, dumating po yung ating comfy at iyan po, nagpatuloy na po sa aming sa bahay ng ina yung gawain ng ating Panginoon. Sister Ellen, kung si Nanay Virgenes ay 37 years na, 38 sa po. 30? 38 na po 38 years na, nauna ka? Hindi po, 38 years na po 38 kami. ba si Nanay Virgenes? Tapos 39 ang anniversary ng Comfy ngayong taon na to, ano? So talagang unang-una pa lang nandun na kayo, ano? Opo. Sister Ellen, ano yung pinaka mabigat na pagsubok na dumating sa buhay ninyo na doon mo napatunayan na buhay ang Diyos? Noon pong yung pong aking pong husband ay may siya po ay meron po siyang bisyo na paglalasing na doon po yung kahinaan ko. Lagi po siyang nag-iinom, tapos para po siya laging nagwawala. Yun po ang napakabigat na pagsubok. Saka isa pa po, yun pong hirap ng buhay na kami po ay parang sapat-sapat lang. Kinukulang din sa financial pangangailangan, pero sa awat grasya naman po ni Lord, bagaman ganon, ay sila naman po ay napalaki ko ng maayos at sila po ay naayon po sa kalooban ng ating Panginoon. At natatandaan ko po noong maliliit pa yan sina Jerlyn, yun po ang hindi ko po malimutan sa buhay na pagsubok na ibinigay sa akin ni Lord na noon pong haba pong tumatagal ako sa ganitong gawa, ay nauunawaan ko yung salita ng Diyos. Ay yung pong asawa ko, nung pong ako'y sawa na ng kabuhay namin na magulo na ganun tuwing may inom, tatago kaming mag-iina.
Tapos inito pong dumating po yung time na sabi ko, laging nakikinig ako, sabi ipag-pray mo, ipag-lay hands mo. Tuwi pong gabi, tulog, inilay hands ko po yung asawa ko. Tapos dumating po yung points na nagpapabili po sila ng alak sa amin. Di sabi ko, saka po sigarilyo, siyempre susunod ka po bilang kahit po Kristiyano na, nananatili pa rin po yung pagsunod ko para lang maging matahimik yung buhay. At yun po, ang kahuli-hulihan po, ay yun pong bumili ako, tapos sabi ko kay Jerlyn, Jerlyn, ipag-pray natin itong alak na ito. Sabi ko, Lord, salamat po dito sa alak na ito na binigay mo. Pakita mo po ang iyong kapangyarihan, ang kamangha-manghamong bagay na gawin mo po ito na maging kagalingan ng bisyo ng aking asawa. Ikaw na po ang bahala kung ano, Lord, ang gusto mo, basta naaayon sa kayong kalooban. Tapos yun po, nung pong mga ilang araw lang po, sabi niya, ang sakit ng tiyan ko. Sabi ko, thank you, Lord. Di ako gumanyang kay Jerlyn. Sabi ko, Jerlyn, answered prayer. Sabi talagang hindi ko naiinumin itong alak na ito. Sabi kay Jerlyn, thank you, Lord, answered prayer. Gumayang pa ako kay Jerlyn. Tapos yun nga po, lumipas po yung ilang araw pa din. Bigla na lang po siya nagdadrive. Dumating po siya na pagbaba po niya sa jeep ng Ninang Guring. Simula po, nasa Ninang Guring na siya. Ay di po, masakit po yung tiyan niya. Ay noon pong time na yon, talaga pong ako ay nangungutang ng pera dahil meron po akong babayadan. Ay di po ako si Jerlyn po tumawag, sabi na, nasaan kayo? Umuwi na kayo dito dahil ang tatay ay masakit ang tiyan. Tapos mabilis na, ayun pong inuutangan ko, dami pa po ng paano. Siyempre, nangungutang ka, parang ikaw inanunuyo sa kakasa, sa nililigawang dalaga. Ay di po nag-intay pa rin ako. Tapos pagdating ko po, sinugod na namin siya sa ospital. Hanggang sa yun po, dire-diretso na po na siya po ay automatic po talagang naoperahan agad siya. Noong pong 3 araw, dahil linggo po yun, wala dyan sa San Juan na malalaking mga aparato. Tapos Lunes pa po namin dinala siya sa Rosario. At agad po ang ng doktor ay operahin. Talaga pong inoperahan agad siya. At talaga pong siya po ay nasa critical na kalagayan noon. Pero kami ni Jerlyn po habang inooperahan siya, nakaluhod kami. Talaga pong as in, wala po kong kapera-pera noon. Pero sa awat grasya po ni Lord na operahan siya, wala pong kasagasagabal yung operasyon niya na hindi po humingi dahil yung pong ospital humihingi ng advance payment. Pero po talagang wala pong kahadlang-hadlang, dalas-dalas po siyang inoperahan. Hanggang sa siya po ay nakalabas ng operating room, sabi ni doktor, ay hindi pa rin po tayo, wala pa rin po tayong kasigurahan, kaya patuloy pa din kayong magdasal. Sabi ganyan, ganyan nga po, dumating yung aking mga anak, mga kasamahan. At yun po, talaga pong, andun po yung kami ni Jerlyn po, lagi kami nakaluhod sa kwarto ng ospital, talagang hiningi po namin yung grasya at habag. At talaga nagpapasalamat din po ako nga kay Lord, talagang andun po yung agad po ay binigyan po muli siya ng panibagong buhay. Sila Pastor Romy po ay dumalaw, nagpray, sila po yung pinagpray nila, yung aking husband. At sa awa po naman ni Lord, haba pong kami nandun, sabi ng nurse, nung pong mga 1 week na kami, sabi ma'am, paki-check po ng inyong bill. Sabi ko, lagi ko pong chinecheck yung bill. Ay noon po ay 100 plus na. Kasi sila po yung nag-aalaala dahil hindi daw po ako umaalis. Ay siyempre, malaki na yung bill namin. Pero talaga po nung pong time na yon, ay talaga pong wala akong inaasahan kundi ang ating Panginoon. Kami po ni Jerlyn laging kamakanta. Sabi nga ni Pastor Romy tuwing dumadalaw, para kayong nasa bahay lang Sabi ganon. Ay talaga pong, ako po yun noon po talaga, yun po talaga ang pagsubok sa aming buhay na talagang hindi ko po malilimutan yung kabutihan ng ating Panginoon hanggang sa, nung po siya ilabas namin, 190,000 ang bill namin. Pero sa awat grasya po ng ating Panginoon, noon pong magbayad kami, ay 90,000 lang po. Talagang nagdating-dating po yung mga blessing. Siguro po kung labis-labis pa yung blessing kami po talagang parang nasa hotel na sobrang-sobra po ang dami ng pagkain. Kaya nagpapasalamat po ako kay Lord at yun po ang talagang naging buhay po sa akin. At talagang sa buhay po, kung talagang sasabihin ko pa, napakarami po, kulang po ang oras natin. Kaya ba binigay sa'yo, sister, ang iyong life verse, which is sa awit
37 verse 25 po. Sige po, sister. Sige po. Saglit lang Kasi po. alam nyo, habang nagsishare si Sister Ellen, parang parehas tayo ng pinagdaanan. Kasi, nung mga panahon na walang-wala din kami, tapos, yung father ko pa, nung time na yon, wala rin trabaho na dahil nagkasakit na. Siya namang sabay nung operasyon din ng bunso naming kapatid na nagbuhol daw yung bituka kaya lumaki yung tiyan. That time, ako na lang din ang nag-aaral sa amin ng college. Ganyan din ako. Hanap din ako ng hanap saan nakukuha. Kasi yung father ko that time hindi makahanap ng pambayad kasi nagtatago siya nung time na yun. So, ako kadalaga kong tao. Tapos, yung problema nga na ganyan. Pero, habang nagsishare ka, parang parehas tayo. Tapos yung tatay ko din, ang problema namin sa kanya, pag nainom siya, sumasakit lahat ang tiyan namin dahil kasi matatakot na kami dahil nga, pagka nakakainom, itchatay naman pala tayo eh. Pero, sige sister, basahin mo muna ang iyong life verse. Yang mula pagkabata at ngayong hanggang tumanda na sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos ay nagpabaya o ang anak niya'y naging hampas lupa. Alam nyo, itong message na to bago tayo dumako kila Sister Ana. Alam mo sister, ito pong message mo, ito ay obserbasyon ni Haring David nung isinulat niya yan. Na sa paglaki niya, nakita niya yung mga tao na nagtitiwala kay Lord na hindi pinababayaan ng Diyos. Amen. Pero hindi naman po pinapangako dyan na yung mga anak ng Diyos ay hindi daranas ng hirap. Amen. Wala namang sinabi dyan, hindi ba? Ang sabi lang niya, hindi magiging hampas lupa o kaya siya'y magpapabaya. Pero dumanas din ng pagsubok. Kasi kung hindi natin dinanas yun, ngayon ko rin na-realize yun, Sister Ellen. Noong mga panahon na yun, ako po'y nagpo-volunteer na kay Lord. Sabi ko, ano ba yan? Nagsiserve na ako kay Lord, tapos walang tigil ang problema. Ngayon ko na-realize, Sister Ellen, na kung hindi natin dinanas, yung ganong pagsubok, hindi natin matututunan ang total dependence sa Diyos. Amen. Kasi kung hindi tayo dumanas nung talagang zero, na wala ka talagang aasahan kung hindi si Lord eh. Amen. Kasi kahit maglupasay ka dyan, walang mangyayari. Doon, alam nyo ba ang gustong-gustong sitwasyon na inaayos ng Diyos, yung wala ka na talagang makakapitan kung hindi lang siya. Amen. Kahit lumapit ka sa maraming tao, wala. Di ba? Opo. Pero doon tayo natuto na umasa lamang sa Kanya. Amen. At simula nung natutunan din namin ng pamilya namin, kagaya nung natutunan ng pamilya nyo, simula po nang natutunan namin na walang pinababayaan ng Diyos na umaasa sa Kanya, unti-unti, hindi biglaan. Hindi biglaan. Ang totoo Amen. po, nawala yung lahat ng mga naipundar naming gamit sa bahay. Nawala rin ang bahay. Amen. Pero, ang kapalit naman nun, yung tatay ko, nasabi kaparehas nung husband mo, nasabi namin, Lord, gawin mo na lahat. Lumapit lang siya sa'yo. Minsan, mahirap ding mag-pray ng ganon. Opo nga. Oo. Ay ginawa nga ni Lord na pagkahirap-hirap nung ano. Pero, wala akong pinagpapasalamat sa Diyos. Ngayon, nasasabi ko, okay lang nawala yung bahay. Okay lang nawala lahat yung mga gamit. Okay lang na dumanas kami ng hirap. Ang kapalit naman nun, naligtas ang tatay ko. Amen. Bago kinuha ng Diyos, nakarinig siya at naglingkod pa. Amen. Kaya yun ang pinaka-greatest blessings. Kaya ako'y naniniwala dyan sa word mo na walang nagtiwala sa Diyos na pinabayaan niya. Amen. Ang dami natin pwedeng pag-usapan no, doon sa word mo, pero nakakaya naman sa katabi natin. No? Hindi sila kumikibo. Kaya bigay na muna natin sa kanilang dalawa, Sister Ana. Praise God. Thank you, Lord. At magandang umaga po, mga kapatid. At ang susunod natin pong makakasama ay si Sister Baby na
Sa totoo lang po, nagpupurit nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nakarating po muli kami dito sa inyong lugar, sa Laia. At papurit pa salamat kasi way back po nung buhay pang mami at dade, pinagdadrive po ni Minister Ota ng mami at dade. Saka lang po kami nakakarating dito. Hindi pa rin po kami na-assign dito. At thank you Lord po. Alam nyo, nagpapasalamat po ako ng sobra sa Panginoon na muli kami nakabalik dito. At thank you Lord. Nakilala ko po si Sister Baby, na asawa ni Brother Jojo. At kilala niyo po ba si Sister Sarah, na kumakanta sa ating Good Morning Jesus, mga kapatid. Siya po yung mother ni Sister Sarah. At thank you Lord. Sino po bang kamukha? Tita Ri, di ba? Para kamukha ni Sister Sarah. Mas maganda pala talaga yung puno kaysa sa bunga. Ayan na. Palagay ko naman mag-agree na ngayon nanay ko. Ima! Amen tayo dyan. At thank you Lord po. Balita ko rin ay magaling kumanta. Pero bago po sa pagkanta, nung siya po ay habang kinakausap ko, talagang meron po siyang, sabi nga, sitwasyon na nangyari ngayong pandemic. Sabi niya po, nahiya daw siyang i-share. Sabi ko, yung glory ng Diyos ang ihahayag natin. Hindi sa ano paman, hindi sa problema, hindi sa anong sitwasyon, yan ay ibabalik natin sa pamamagitan ng luwalhati sa Panginoon. At thank you Lord, na napag-isipan ni Sister Baby na sabi nga ibahagi sa ating lahat. Tita Rita talagang sabi niya, kung ma-share daw niya ay salamat sa Diyos. At ngayon po, si Sister Baby po ay ibabahagi sa atin yung nangyaring ngayong pandemic sa buhay nilang pamilya. At sabi ko nga, hindi ko man po ito alam, pero nanalangin ako sa Panginoon na ang glory ay sa Kanya lamang. Kaya Sister Baby, alam ko na talagang total release na. At salamat sa Diyos na maraming kapatiran ang magiging, magpapasalamat dahil sa ibabahagi nyo sa araw na ito. Sige po, Sister Baby. Thank you, Lord. Ako'y nagpapasalamat kay Lord na dinala niya ako dito sa magkakataong ito dahil ako po ilang buwan nang parang hindi po ako nakaka-attend dahil haba pong dumadaan yung pandemic, yung lockdown, ay dumadaan din po ako sa matitinding pagsubok about po family, sa husband, at gayon din po nagkaroon po kami ng kaunting problem ng aking anak na Sister Sarah. At yung pong word na to na ibinigay sa akin ni Lord, ay bago pa niya ibinigay sa akin, nauna na yung problema. Pero habang sumasalang po ako sa matinding pagsubok na yon, ay binigay niya po tong word na to sa akin. Yung word na yan, Sister Baby, inyo nga pong ibahagi sa ating mga kapatiran na nakikinig sa live streaming. Ito po, basahin niyo po, Sister. Ayan. Ayan po. Ezekiel 36, verse 26. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masubayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Praise God. Ang word po na to ay talagang hindi po basta at matindi po ang nakasalang na po sa word na to. Kaya talagang thank you Lord na naka-absorb ako. At yun nga po, yung di po naging maayos ang relasyon naming mag-asawa, nagkaroon din po kami ng di pagkakaunawa ang mag-ina. At talaga pong nung time na yon ay parehas po kaming hindi magkaintindihan hanggang sa tumampo ako, hanggang po sa dumating sa time na yung parang na-down ako at tumigil po ako sa pag-attend. Hanggang po sa umalis ako, nagpunta po ako nung tumigil po ako sa aking isang anak na yung aking pumbong Sister Janet. At naghanap po ako doon ng trabaho, ilang month din po na may trabaho ako. Pero sa loob po ng month na may trabaho ako, hindi rin po ako nagtagal dahil nagkasakit po ako. Yun, hanggang sa po na dumating ang time na ang ugali ko po kasi, pag ako sobrang samang-sama ng loob at talagang may mabigat akong dinadala sa dibdib, pag ang anong-ano ko po, yung doon ko po sa time na yun kinakausap si Lord,
tinataon ko po na nag-iisa ko, iniiyak ko po lahat, iniiyak ko po kay Lord, sinasabi ko kay Lord na masama ang loob ko talaga, ako'y galit, sabi ko, Lord, i-release mo ako, talagang hindi ko to kaya, alam ko po, Lord, na hindi ako perfect, ako'y laging may pagkukulang, may pagkakasala sa'yo, pero simula po nung ako'y hinipo mo at ako'y yung hinirang mo, at tinamnan mo ako ng iyong salita, ay talagang wala po akong hinihinga ng tulong, kundi ikaw lang, gabi-gabi po yun, hanggang sa ibinalik po uli ako sa amin, yon yung, hindi po kami nagkaintindihang mag-ina, tumampo po ako sa kanya, ayun, at marami po akong mga nasabi na hindi maganda sa kanya, yon talaga pong, sobrang, gayon din po siya sa akin, alam kong nagalit siya sa akin, pero po alam niyo po, tong word na to, talagang kiniklaim ko po lagi ko siyang binabanggit tuwing hapon pag ako magpipraise, pagkakagising sa umaga. At buhay na buhay po yung word habang tumatagal po, habang sabi ko, ang salita mo ay hindi mo ibibigay sa akin nang hindi ito matatapos, na ito maaayos. Kaya talagang thank you Lord po na dumating po sa time na habang tumatagal, yun po, nagkaayos po kami mag-ina. At naihingi ko na po ng tawad kay Lord yung mga nasabi ko, yung mga masasamang nasabi ko sa Kanya. At talagang sobra po si Lord sa Kanyang mga hinirang. Pagkita niya po ang puso ng Kanyang mga anak na kung ano yung nasa puso at isipin niya at nagpapaayos ka, ay talaga pong inaayos ni Lord. Hindi, buong pamilya po at nakakatuwa din po na hindi po siya tumigil sa gawain. Parang siya po yung hinayaan ko na magpatuloy, kaya sobrang bait po ng Diyos na yun po. Dahil nung isang gabi po, nanaginip po ako, hindi ko po naman alaala na anniversary na natin ngayon. Narinig ko lang sa mga yan, usapan ng mga yan na may anniversary. Ngayon po, habang nanaginip po ako na may prayer meeting, naroon po ako, na si Pastor Tony po yung assign dito. Sabi parang nailang pa po ako na umattend. Sabi po ni Pastor Tony, Sir Baby, opening prayer ka. Sabi ko, bet ako? Sabi kong ganun. Sabi ko, talagang, ngayon po, dinala din po ako ni Lord dito. Talagang, si Lord po talaga yung kumikilos sa bawat anak niya na talagang para sa kanya. Kaya, yung pala po, kasali ako. Kasali ako sa uupo dito sa unahan para magpatotoo sa kanyang talagang sa kabutihan niya na binago niya kami. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Tunay nga pong napakabuti ang Diyos dahil kung tayo po ay handang sumunod, handang magpabago sa ating Panginoon, talagang ipagkakaloob po yan. Parang sabi ko nga kay Sister Baby, parang sa relasyon nila mag-ina, ganun din po kami. Kung ano po yung kay Tita Ria, ganun din relasyon naman namin mag-ama. Pero hindi po natapos na hindi babalik yung salita ng Diyos nang hindi nagaganap sa ating buhay. At salamat sa Diyos, yun nga din po, talagang pilit mong, sabi nga, hindi ka man baguhin ng tao, hindi ka man baguhin ng nasa paligid mo, ang Diyos kaya kang baguhin. Amen. At salamat sa pusong masunurin dahil natututo tayong humingi ng tawad at magpatawad. Amen. Sister Baby. Ayan. Thank you, Lord. At salamat sa Diyos dahil sa mga salita niya, binabago at patuloy pa tayong babaguhin. Dahil sabi nga ng salita ng Diyos, sabi nga sa Santiago 1:12, Sister Baby, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. At alam ko na ang family nyo mula kay Nanay Berhenes hanggang sa kaupo-apuhan ay mahal na mahal ng Diyos. Amen. Kaya alam ko, si Sister Sarah, Tita Ri, di ba gamit nga yung GMJ? At alam ko na, sabi nga yung pagbabalik loob natin sa Panginoon, yung paghingi ng tawad, pagpapatawad, tunay na ang kapalit niyan ay sobrang pagpapala. Amen. Kaya sabi nga, ano man ang naganap sa atin ngayong pandemic, ano man sitwasyon ng ating sinusuong, nariyan ang Panginoon handang tumulong sa atin. Kaya salamat at alam ko na hindi lang po kayo nagkaganyan sa sitwasyon. Marami tayong kapatiran na dumaranas din ng ganyang sitwasyon na Panginoon lang din ang tanging tumutulong sa atin. At sabi nga ni Tita Ria, walang ibang aasahan
kundi ang salita ng Diyos at ang ating Panginoong Jesucristo. Tita Ri? Amen. Alam nyo, kaya ayoko ng dalawang guest o dalawang kasama natin kasi kulang ang oras. Hinahati pa natin. Dapat isa lang. Ito nga lang si Sister Ellen. Isa nga lang yan Hindi kukulangin pa yung kalahating oras. Dinalawa pa natin. Kasi minsan lang po kasi tayo makarating dito ngayon. Lalo na sa panahon. Kaya sinamantala na po natin na makasama natin ang dalawang kapatiran natin. Di syempre po, time na uli. Ang bilis, Tari. Ang dami pa nga nating Opo. pwedeng pag-usapan at marami pang isi-share itong mga kapatiran natin. Pero, babalik kami. Sa susunod. Ngayon, sister, bago po tayo magwakas sa panalangin, bibigyan ko pa po kayo ng konting panahon para sa last message niyo sa kanila. Ano bang pwede niyo pang i-share sa kanila? Bago tayo manalangin. Thank you, Lord po. Ang masasabi ko lang po para sa mga anak ng Diyos, kapag po ikaw ay nananatiling tapat sa ating Panginoon, kailanman hindi tayo niya pababayaan. At wala po na anak ang Diyos na pinabayaan niya at wala ding naghihirap. Kaya sa Panginoong Diyos lang tayo umasa, manalig, manampalataya at ang lahat po ay magiging maayos para sa ating Panginoon sa ikaluluwalhati niya. Amen. Po. Sister Amen. Baby naman, ano po ang panghuling pananalita na maibibigay natin sa mga kapatid natin? Thank you, Lord po, na ang masasabi ko lang po sa ating lahat kapag may mga pinagdadanan po tayong mga pagsubok, basta manatili lang kay Lord, idulog sa Kanya buong puso, iiyak mo lang at nadyan lagi si Lord handang saluhin, yang ibsan ang iyong at makakalaya ka sa sitwasyon na kung ano man pagsubok na pinagdadaanan mo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, dalawang salita po ang ating napag-aralan ngayon at natutunan. Ito po ay nasa Psalm 37, verse 25, na alam niyo po ba mga kapatid na bago pa natin maranasan ang problema sa buhay natin, alam na ng Diyos ang kasagutan. Amen. Kaya po tayo sinasabihan, do not be afraid. Para bang sinasabi ni Lord, huwag kang mag-alala, sagot kita, alam ko na kung anong magiging kahihinatnan niyan dadaanan mo at hindi naman kita pababayaan. Amen. Kung yun lamang pong mga salita ng Diyos ay tinitake natin talaga, minemeditate natin, wala talaga tayong katatakutan. At ang sabi nga nung kay Sister Baby, ang pusong ibibigay sa atin ng Diyos ay pusong sensitive kay Lord at responsive sa salita niya. Amen. Thank you, Lord. Tama na. Thank you, Lord po, sa ating mga kapatiran sa Laian. Nanonood silang lahat ngayon, no? Ayan. Medyo na po kasi yun, nung unang punta namin doon, kaya happy anniversary pa. Kaya kahit na Merry Christmas na, happy anniversary. Oo. Kasi talagang ang dami po naming ni-record noon kasi minsan lang natin mapuntahan yung ating mga kapatid. At nakakatuwa nga po, sabi nga ni Sister Connie ngayon, nakakatuwa naman daw po dahil yung mga dating binabati lang natin na mga pangalan sa umaga, ngayon ay isa-isa na po nilang nakikita. Oo. Sister Connie, pupuntahan ka rin namin dyan. Para makita ka rin nila. Ayan, okay? At pagkatapos, nanonood din si Brother Joseph Cueto. At ang sabi niya, yung pong bisita ninyo, kilala ako ng mga yan, praise God, na siya po ay dating taga-Laiya, na ngayon ay nasa Cavite na. Tapos uma-attend siya nung Greenbelt pa. Ganon. Ngayon, nakakanood siya ulit at nakita niya ang kanyang mga kababayan. Ayan. Thank you, Lord. Sabi ni Sister Chona, matulak. Ano pong nangyari after makalabas sa hospital yung husband ni Sister? Tinanggap niya po ba si Lord? Bitin po yung sharing. Kaya nga, di ba sabi ko, Sister Chona, babalik kami ha? Kasi nga kulang sa oras, ikaw talaga, oh. Bek, sagutin mo nga yung kapatid mo. Ayan. Ibig sabihin, nakikinig talaga Sister Chona. Sister Chona, huwag kang mag-alala. Alamin ko yan. Yan, tanong mo na yan. Uma-attend na ba ang asawa ni Sister Ellen?
Ayan. Uma-attend na, Sister Chona. Kaya, tinanggap niya na si Lord. O yan, ayan yung sagot mo, ha? Ayan. Mga kapatid, abangan niyo po bukas ang unang araw natin doon sa ating 12 blissful days before Christmas. At ang bukas po ay ang CSM at saka ang Children's Ministry. Ang kanilang theme ay The Supremacy of Jesus. Tapos po, ang sa Sabado naman ay ang East area natin. At ang kanilang theme ay Christmas is Giving. Abangan ninyo mga kapatid at talaga pong ni-record. Sa linggo, fellowship natin. Monday ulit ang resume natin. Yan. Basta abangan nyo mga kapatid, ha? Sige po, tayo po'y mag-closing prayer na, okay. Alam nyo po, lahat po ng mga ginagawa namin dito sa Good Morning Jesus, ito po ay para lamang sa mga kapatiran natin na nagla-live streaming din po. Alam nyo, may help po kaming sinik dito. Kasi mahirap mag-edit, mahirap mag-mix, kung ano-ano po, Kami po ay nag-schooling din, pero schooling na dito po, dito lang, sa bahay. Oo. Pagka gusto nyo mga kapatid, mura lang, ako nang sumasagot para kay Teacher Vince. Mura lang, baka gusto nyo po yung mga kapatid natin na gustong matuto ng multimedia, yung mga ganun po ha. Sige po. Mananalangin na po tayo mga kapatid. Maraming salamat sa pagsama nyo po sa amin kahit na medyo overtime tayo, hindi nyo pa rin po kami iniwanan. Lord, maraming salamat po sa nagdaang 2 oras na kami po ay nagkasama-samang magkakapatid at kami po ay nakarinig mula sa inyo sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng aming mga kapatiran. Salamat po Lord sa magagandang bagay na ginagawa mo po sa kalagitnaan naming lahat at ito po ay nagpapalakas, nag-edify ng body of Christ pag ito po ay naibahagi namin. Give them also the grace to share it, Lord, with other people, lalong-lalo na po yung mga nahihirapan ngayon, nawawalan ng pag-asa at nadidepress, Lord, para po malaman nila na may pag-asa at may magandang mangyayari pa rin sa gitna po ng pandemya. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin at paggabay at sa maghapon na ito, Lord, ibinibigay po namin sa inyo ang pangangalaga sa aming lahat. Salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. See you tomorrow, mga kapatid. Mag-abang po tayo. God bless you. Kakaibang damdamin ang aking nadarama pag sumasapit ang Setyembre. Makulay ang paligid at puno ng pag-asa pagdating ng Oktubre. Ngunit pagsapit ng Setyembre, ang mga tao'y abala. At pagsapit ng Disyembre, ang malungkot ay sumasaya. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo mangki, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Sa araw ng Pasko. Sumasapit ang Disyembre, nagbibigay ng regalo ang ninang at ninong pagdating ng Kapaskuhan. Ngunit ang tunay na regalo, buhay ang ibibigay. Si Jesus ang Panginoon, nag-iisang tagapagligtas. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko
Pasko sa inyong lahat. Ano ba ang iyong lahi? Puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Panahon ng pagbibigayan, ikaw at ang kapatawaran, pagkat si Kristo ang dahilan ng Pasko. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano ba ang iyong lahi? Puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat.